Hindi ko akalain na magagawa ng amo ko 'to sa'kin. Tinapon niya yung mga blanket ng mga unang kumot dun sa flooring sa kwarto ng alaga kong binata. Napaisip talaga ako na talagang galit na galit yung amo ko, siguro dala ng pagod. Kasi siya ang nagluluto, siya pa ang naglalaba, taga-sampay ako, miss. Hindi naman lagi. Kaya lang kung magkataon siya ang galaban ng damit ng dalaga, ng anak niya, at saka binata, tapos damit niya. Taga-sampay lang ako kasi nakikita niya talaga, talagang busy-busy talaga ako. Kaya tinutulungan niya ako, tapos nagmamaneho pa, pinagmamaneho pa ako. O, di ba, saan ka pa? Kaya, kung gusto niyo malaman kung ano yung kinagagalit ng amo ko sa akin, no? Panoorin mo 'tong video na ito, tapusin mo hanggang dulo. Dahil i-explain ko sa'yo bakit ginawa ng amo ko, bakit niya tinapon yung unan at saka blanket doon sa flooring. Kaya kung hindi ka pa nakapollow, i-follow mo na ako at paki-share na rin. Maraming salamat po sa inyo sa mga followers ko at non-followers ko. Tara, ituloy na natin yung kwento. Sa ginawa ng amo ko, pag-akyat ko dito sa second floor, nakita ko yung higaan ng alaga ko, yung panganay. Tinapon niya yung mga blanket. Grabe, siguro pagod yung amo ko. Kaya niya tinapon yung mga blanket, yung mga unan. Inilagay niya sa flooring. Doon mismo sa kwarto ng anak niyang binata. Ngayon, tinawag niya ako pababa. Tapos, pinarangga ko siya. Sabi ko, galit ka ba sa akin? Sabi niya, no, 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 no. Hindi daw siya galit. Kaya daw niya ginawa yon para daw makita niya, para daw makita ko na kailangan daw yung laban. Sabi ko sa kanya, kung galit ka sa akin, pwede mo ako pagalitan. Pwede mo ako pagsabihan ng tanga, pwede mo ako murahin. Sabi ko talaga sa kanya. Alam mo, sagot niya sa akin, ay masama yan, sabi niya, masama daw yun. Hindi daw niya yung gagawin. At saka, kung magagalit daw siya, hindi daw yung galit na nagagalit siya. Sinasabi lang niya kung halimbawa may pagkakamali ako, sasabihin niya. Pero hindi daw talaga galit yun. Sabi ko sa kanya, sa amo ko, salamat, sabi ko. Kasi kung magagalit ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko talaga, kasi alam nga naman matuwa ako. O, di ba? Amo yan eh. O, ngayon, at least nalaman ko yung background ng ugali niya, di ba? Kung magagalit siya, hindi talaga totally galit. Kung may pagkakamali ako, dapat aminin natin. Hindi tayo dapat mas magagalit pa sa amo kasi alam naman natin yung amo ay amo. Sila yung masusunod sa bahay na to. Unang-una, bahay nila to. Pangalawa, pinapasahod tayo. Di ba? Tapos free pa tayo sa lahat. Anong karapatan natin para mas mangibabaw tayo sa kanya magalit? Okay lang kung inaapi ka, ginugutom ka, hindi ka binibigay ng sahod. Yun! Talaga lang. Kailangan talaga ipaglaban natin yung karapatan natin. Pero hindi naman eh. Kung nagagalit ang amo, katulad pinaliwanag ko kanina sa kanya, galit ka ba sa akin? Kung galit ka, pwede mo kong pwede mo kong sabihan ng tanga o ano kahit ano. Ay, never na niyang gagawin sa akin kasi alam daw niya na malinis ako. Tingnan niyo. Lumabas yung totoo. Ganyan ako kaprangka sa mga amo. Kaya yung mga nagiging amo ko, hindi ako nagbubuhat ng bangko kasi base lang naman sa experience, no? Kahit anong galit ng amo o kahit mga kasama ko, kung napapanood nila to, kaya ko silang dalhin sa magandang usapan. Hindi ako pwedeng malaki. Kahit nga yung ako yung ex-abroad ako, mas malaki yung naiambag ko bilang isang OFW sa mga sumunod sa akin. Kahit minsan nagsasalita yung mga yan, nakikinig ako. Kasi, hindi pwede na ipagmalaki natin na, oh, ba't ganyan ka magsalita? Eh, ilang taong ko lang naman nag-abroad. Eh, ako, mahaba-haba na yung pag-a-abroad ko, alam ko na, hindi ako ganun. Pinapakinggan ko yung mas mababa sa akin. At kahit mas matanda naman sa akin, nakikinig din ako. At sa bawat pakikinig ko na yun, kumukuha ko ng idea na talaga naman totoo at tugma na makakatulong sa akin. Hindi nakakabuti. Kasi, tandaan ninyo, ang buhay ng tao, para makapasok tayo sa kaharian ng langit, hindi yung pagiging isang, mabait ka, hindi yun. Yung kailangan natin yung matuto tayong magpakumbaba. Kasi yung bait normal na yan sa isang tao, pero mahirap magpakumbaba, di ba? Yan ang dapat nating pakatandaan. Gawin natin sa sarili natin, matuto tayo magpakumbaba. Kasi yan ang gustong-gusto ng Diyos. Kung siya nga, Diyos na ng lahat, hari ng lahat, nagpakumbaba nga, nagpakatawang tao. Kaya ramdam niya ang pagiging physical na kalagayan ng isang tao. Masakit at talagang may panghihina. Pero may garantiya tayo sa Diyos kapag tumawag tayo, sasagutin tayo ng Diyos. O diba? Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon kasi talagang binigyan niya ako ng amo na ganito. Pareho kami ng pananaw, ng physical, emotional, spiritual, pareho kami. Kaya magkasundo kami. O diba? Prangka ako magsalita, prangka din yun. Pag magalit yun, talagang masasabi niya, ganun din ako. Pero hindi ako galit-galit. Magalit naman na hindi. Tinatama ko talaga sa lugar. No? Ayoko kasi na may kaaway. Yan talaga.
ayaw ko na may kaaway. Number 1 yan. Kasi kung magkaroon man ako ng kaaway, sila yung magiging susi ko sa kabilang langit. Dahil sila yung magpapatunay na mabuti akong tao. Kasi gagawin ko sila ng mabuti. Thank you for watching. Bye!